Hello, magandang morning po sa atin lahat. Ito muli si Bid. May bisita po tayo sa ngayong araw na to. Galing po sila ng Kalumpit, Bulacan. At pangalan po ni Christian at si Prince. Okay, Prince. Ano po, taga Bulacan po sila. Ngayon, ang dala po nila ay isang Suzuki Alto 800. Okay? Ito po yung kanyang mga component. May bisita po tayong pusa. Ayun. Ipapagawa din. Anyway, ang gagawin po natin dahil pumutok po yung kanyang pulsar sender, nakahanda na rin po yung atin. Ano pang gagawin natin? Eh di, tirahin na yan. Di ba? Okay, para po sa mga viewer natin dyan, ito muli, bumalik ako sa nakakaiba namang distributor tulad ng Suzuki Alto. First time po natin dito na nag-upload ng Suzuki. Kalimitan po kasi, di ba, kikita nyo naman mga Suzuki F6, mga para mga vintage na classic na ata yun. May customer na naman. Ano sinasabi ko? Stop the music. Okay. Ayun, wala itong timer. Mag-play ba? Ay, okay. Anyway po, may dumating po kasi tayong delivery. Nag-post lang po tayo ng konti. Ngayon, ang pagkalas po natin dito ay ito, natanggal ko yung tornilyo niya. Pupush lang natin pabalik, paatras. Yung masakin, dapat ba? Ayan. Lumanan natin yung magnet. Sa magbaliktad. Iingatan po kasi dito yung magkabaliktad po yung sabihin yung wala nasira po kasi yung pointer niya or yung guide, kaya kinakapa ko kung saan ko siya i-apply itong bagong pyesa, yung pampapalit natin. Lumabas na siya. Pag ibukan ka cellphone mo, sigurado ka ta. Kabit ka na ganyan. Buti na lang po na picture ng customer natin na si Christian, ng taga Kalumpit. Nagkaroon po tayo ng guide. Hirap po kasi kung wala tayong guide tulad nito, wala yung pointer niya or direction para sa natin i-apply yung pulser. Kita lang na parang tingnan mo, napakadali niya. Pero pag wala pong guide yan, kahirapan po yung pagsuot niyan. May diet ko. Ayan. Yung wire. Ganyan tayo kanina. Yun na. Apply natin to. Marumi yan. Dapat natin kasi tanggalin yung mga parang kalawang niya. Yung kanina, parang bumabara kasi. Kaya kinakaskas ko siya ng yung cutter. Tapos pupukpukin lang natin yung pasulong para lumabas po yung reactor receiver. Okay, tingnan natin kung tama yung ginawa natin. Mamamada yung cellphone. Ayan. Okay, tingnan natin. Baliktad pa yan. Baliktad natin, lagay ko dito. Oh, baliktad.
Sinasabi ko, kagulo na. Yun. Yun. Lagyan natin yung dalawang T10 bolt. Naka T10 po siya. Naling coil gagamitan na? Bali may coil? Alin na? Mani, ini. Malatiya. Mga yan, di ba? Atin din diamond din. Atin niya kaya kasi ping-igniter ka rin? ICM? Mga ICM? Atin niya din? Picture mo? Picture niya rin yan, ha? Ayan po, at hindi po kasi nadala yung kanyang coil at ICM. Kaya tinatanong po sa may-ari. Ngayon, tulad ng dati, yan, na-apply na natin sa kanyang bahay. Nakaset na rin siya. Para malaman din natin kung mag-a-activate to o magpa-pulse. Yan, ganun lang po kasimple yan. At least napalitan na po yung kanyang pulsar sender. Ngayon po, isi-set natin siya ng, hindi po natin mapapaiko yan. Dahil isi-set natin yung kanyang settings, yung clearance para sa reluctor wheel. Kontra to. Tabingi natin pagkakalagay nito. Yan, naiikot na siya. Parang kumukontra to. Yun. Tama ah. Ngayon po i-connect natin yung kanyang terminal 2 pin. Tatago. Next. Yung pula para sa red, yung puti para sa white. Wala ka mang kaligaw eh. Ay mga hindi nakakaintindi ng Tagalog. Yung red ay para sa pula. Saan ka pumunta na yan ah? Nakita ko doon, may nakita ko, nasabal na ano. Mga kumpangan Tagalog yan. Yan po. Hindi po tayo gumagamit ng electrical tape dahil
Kagana ng electrical tape ay bumibitaw. Hindi tulad nung Singapore tube. Okay. The more naiinitan yan, niyayakap niya. Kaya malayo tayo magka-short circuit. Ang tanong, gagana kaya? Kung gagana, paano kung puro atras? Okay lang, importante gagana. Umbirang ko. Siya, puro atras, ano? Yan. Nga pala, hindi ko po kasi na-vlog. May sasabihin lang tayo. Meron po tayo naging customer galing Baguio City. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan. Umorder po siya online ng ICM ng Toyota GLI. Alam ko, kung kilala nyo yung Toyota GLI. Umorder siya, yun, nawaw mali po. alam nyo na yung ibig ko sabihin nun. Nasayang ang pera. Ayaw ko naman tirahin yung seller na yon. Pwede rin natin sabihin na yung naipadala niya, defective or busted. Hindi naman natin masasabing scammer din yun. Ako po kasi kahit na nangyayari sa akin yun, pero pinapalitan natin. Siya po, yun, na ano siya. Hindi ko alam talaga anong naging resulta ng ano nila. Sa bandang uli, ako rin ang bumira ng distributor. Simula yun nung Baguio, pupuntang Mekini or Pampanga, di ba? Yun po ay nakwento ko lang dahil sa ayaw daw palitan yung pyesa, baka nasira daw nila. Posible yun. Talagang sira na yun. Ayaw na natang palitan yun. Pwede ko naman siyang birahin dito sa channel natin, di ba? Kaso wala siyang ano sa akin eh. Hindi siya connected. Baga sa ano, ako lang umayos dun sa problema ng pyesa. Anyway, ito po, buo na yan. Try natin mag-connect ngayon kung mag-i-export siya ng output dito. Okay, kuha tayong connector. Tingnan natin kung mag-function. Punta tayo sa Suzuki. Ito. Yan. Connect natin dito. Walang positive niya sa pantang itaas. Ang dulas naman. Yan. Sa ilalim. Okay. Pag pinihit natin yan, yan. Makikita tayo dapat spark dito. Okay, kita rin sa camera yan ha. Okay. Power on. Okay, start. Oh, meron na. Okay. Ayan po, active na siya. Okay. Bagay, dinig naman natin yan. Okay. Gagawin natin ngayon ay yun na, buo na po siya. Sasauli na natin kanyang mga accessories. Tulad po ng rubber water protector. Yan. Next, yung inner flap protector. Nilagyan ko ng guide kanina to. Nasaan ba? Wala. Ano yung guide? Ito, saka ito. Yan. Yun, pasok. Diba? Ang tanong, ito po kasi kanyang rotor, nandito po ang kanyang taga-receive. Yan. Buo po yan. Kaya wala naman po tayong para sa ground niya dun sa reluctor wheel. Gagawin po natin dito, maghahanap tayo ng medyo katapat niya. O magko-convert tayo. O, diba? Yun. Ngayon, hanap muna tayo. Anyway, ngayon lalagyan na po natin ang kanyang rotor. Pero lagyan po natin ng padulas
para kung sakaling bubuksan muli, hindi na tayo mahirap magtanggal. Yun yung guide. Okay. Delikado. Malutong niya naman eh. Mga busang-busang yun. Ayan po, at naikot na siya. Lagyan na po natin ang kanyang cap. Okay, baliktad. Okay. Wala ba naligtaan? Okay, 2 tornilyo lang naman yun. Lagyan natin. Ayan po, at muli natin siyang paikutin. Dito po malalaman natin kung yung rotor niya ay maayos na din. Dahil sa ngayon, dito muna tayo titingin muli. Yun, meron na siyang output. Next in line po, ang gagawin naman natin, ayan, steady natin siya dito. Para makasiguro tayo mag-e-export yan. Lipat natin yung connector na ito. Suzuki pa rin. Okay. Kuha tayo ng single wire. Single high tension wire. Ito, lalagyan natin ng isang high tension wire. Tignan natin kung mag-e-export siya papunta dito sa mga spark plug. Tignan natin kung tama na kung magtatrabaho yung nilagay natin ground. Lalagay tayo ng 3 high tension wire. Yan. Dito po mag-export mga yan. Dahil 3 lang siya, 3 cylinder, makikita naman natin siya dyan. Okay? Gagamitan natin yung tester na, gagamitan natin siya ng high speed na may decambio. Power off. Okay, para makita natin yung spark. Diba? Ayusin natin yung camera. Yun, itapat natin sa mga spark plug. Buti nabanggit nila. Okay. Still running. Hindi ko na alam kung ilang minuto nung tumatakbo na to. Power on. Okay, start. Ito po yung number 3. Meron na siya. Lipat natin. Ito yung 1. Ito, dito. Ito pala lalam. Ulitin natin. Ito yung 1. 3, 2, 1. Bali 4 na kasi ito. Pero importante, meron po siyang 3 output. Ay, hindi po natin siya sumusunod sa bilang. Importante, nagana na po siya. Okay? Meron na siya, di ba? Kasi talagang 3 cylinder lang siya, 3 lang ang ilalabas niya. Hindi pa tayo naka-line up. Okay? Meron na siya, di ba? Bilang 1, 4, 2. 1, 4, 2. Kung bibilangin natin yan, 1, 3, 2. Hindi ko lang naitapat yung wire talaga. Patayin muna natin. Kunin natin. Ito yung 3 eh. Kung yung pagmamasdan, meron po tayong bilang na 1, 3, 2. 1, 3, 2. 1, ito po kasi 4, pero accept na natin siya 3. 3, 2. 1, 3, 2. Kulay puti din ang kanyang output. Okay. Yan po, nakita natin na active na yung Suzuki Alto distributor na 2010 model. Yan. Okay na. Anyway po, sa ngayon, nagpapasalamat tayo sa pagdalaw o pagpunta dito ni Christian at ni Prince ng taga Kalumpit, Bulacan. Maraming salamat po sa atin. Dito po muli si Beach Batak. Magsasabi sa inyo ng magandang morning at maraming salamat sa muli.